Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw? Hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa tunay na kahulugan ng halaga? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pagwawakas ay isa lamang panibagong simula. Sabi nila, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong minsan nating itinuring na mundo. Ngunit paano kung sa pinakamatinding pagkadapa, doon pala matatagpuan ang pambihirang lakas para muling bumangon at angkinin ang isang kapalaran na hindi mo inaasahan. Tila bakal na humampas sa hangin ang boses ng hukom. Bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon sa puso ni Hiraya Alcantara. The petition for annulment is hereby granted. Tapos na, sa isang iglap, 10 taon ng pagsasama, mga pangarap na sabay binuo, at mga pangakong binitiwan sa harap ng dambana ay nabura na parang sulat sa buhangin. Napakalamig ng hangin sa loob ng korte, ngunit hindi nito matalo ang panlalamig na gumapang sa buo niyang katawan. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya si Sylvan, ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Katabi nito si Amara, ang babaeng ipinalit sa kanya. Hindi man hayagan, kitang-kita sa sulok ng mga labi nila ang isang ngiting mapang-asar, isang ngiti ng tagumpay. Nakahawak ang kamay ni Amara sa braso ni Sylvan, isang pag-angkin na malinaw at walang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang pagpatak ng mga luha. Hindi ngayon. Hindi sa harap nila. Tumayo siya ng marahan. Ang bawat galaw ay tila may bigat na 1 tonelada. Niyakap niya ang sarili, isang maliit na galaw para protektahan ang sarili mula sa mga matang mapanghusga na nakapalibot sa kanya. Bawat hakbang palabas ng courtroom ay isang pakikibaka. Ang mahabang pasilyo ay tila naging isang entablado. At siya ang bida sa isang trahedyang pinapanood ng lahat. Sa labas, sa ilalim ng kulimlim na langit, naghihintay sila. Si Sylvan at si Amara. Hindi sila umalis. Tila meron pa silang huling palabas na gustong itanghal. Lumapit si Sylvan. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay marahang tumutunog sa semento. May inilabas siyang isang sobre mula sa kanyang coat. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagsinta para kay Hiraya, ngayon ay malamig at walang anumang emosyon. Hiraya, sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkaawa na mas masakit pa sa isang sampal. Ayokong sabihin mong wala kang napala sa akin. Iniabot niya ang sobre. Nag-atubili si Hiraya na kunin ito, ngunit ipinilit ni Sylvan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig nang buksan niya ito. Sa loob ay isang tseke, 50,000 piso. Isang mapaklang tawa ang gustong kumawala sa lalamunan ni Hiraya. 50,000. Ito ba ang halaga ng 10 taon ng kanyang buhay? Ang halaga ng mga gabing puyat sa pag-aalaga sa kanya nung siya'y may sakit? Ang halaga ng pag-iwan niya sa kanyang trabaho bilang archivist para suportahan ang pangarap nito? Tanggapin mo na, sabi ni Sylvan, at isang maliit na nangisi ang sumilay sa kanyang labi. Consider that a parting gift, ang presyo ng kalayaan mo. Doon na hindi napigilan ni Hiraya ang sarili. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niyang pinunasan ito. Ayaw niyang bigyan sila ng ganoong kasiyahan. Tinanggap niya ang tseke, hindi tumingin sa kanila, at nagsimulang maglakad palayo. Mag-iingat ka, Hiraya, pahabol na sigaw ni Amara. Ang boses nito ay puno ng hindi maitatagong panunuya. Mahirap ang buhay mag-isa ngayon. Bawat salita ay karayom na tumusok sa kanyang likod, ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, palayo sa kanila, palayo sa buhay na minsan niyang inakala na magiging sa kanya magpakailanman.
Ang inuupahan niyang apartment ay maliit at masikip. Amoy luma at alikabok. Ang iilang gamit na naisalba niya mula sa dati nilang bahay ay nakatambak pa rin sa mga karton sa isang sulok. Dito, sa loob ng 4 na sulok ng kanyang bagong katotohanan, sa wakas ay bumigay siya. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang tsekeng nagkakahalaga ng 50,000 ay nahulog sa kanyang tabi, tila isang piraso ng basura. Doon, sa katahimikan ng kanyang kalungkutan, umagos ang lahat ng luhang kanyang pinigilan. Umagulgol siya, isang iyak na puno ng sakit, ng panghihinayang, ng pagkabigo. Para siyang isang gusaling gumuho, naubos ang lahat ng pundasyon at walang natira, kundi mga durog na pira-piraso. Saan siya nagkamali? Ibinigay niya ang lahat. Pero sa huli, siya ang nauwi sa wala. Siya ang talunan. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang lumang cellphone na nakapatong sa isang maliit na mesa ay tumutunog. Sino naman ang tatawag sa kanya? Sinabihan na niya ang kanyang mga kaibigan na gusto muna niyang mapag-isa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pinilit na tumayo. Sinagot niya ang tawag nang hindi tinitingnan kung sino ito. "Hello?" sabi niya. Ang kanyang boses ay paos at basag. "Is this Miss Hiraya Alcantara?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Malalim, formal at profesional. Hindi niya kilala ang boses na yon. Sino po sila? "Ako si Attorney Deo Gracias. I am the legal counsel for the estate of the late Mr. Raja Dakila." Kumunot ang noo ni Hiraya. Raja Dakila? Wala siyang kilalang ganoon. Baka nagkamali lang ng tinawagan ng lalaki. "Pasensya na po. Pero mukhang mali po yata kayo ng..." "Hindi ako nagkakamali," binibining Hiraya. Pagputol ng abogado, ang kanyang tono ay seryoso at hindi nagbibiro. May bigat sa kanyang pananalita na nagpatigil kay Hiraya. "Kailangan nating magkita kaagad. Ito ay tungkol sa isang bagay na magpapabago ng iyong buong buhay." Nakatitig si Hiraya sa salamin ng kanyang inuupahang apartment. Tinitingnan niya ang sarili at sa likod ng bahid ng luha at pagod, may nakita siyang nagbabalik na pag-aalinlangan. Hindi ba't ito ang simula ng mga pelikula? Ang bida ay nakakaranas ng matinding kalungkutan at biglang may isang kakaibang alok na magpapabago ng kanyang kapalaran. Kalokohan, bulong niya sa sarili, ngunit sinuot pa rin niya ang pinakamaganda at nag-iisa niyang corporate attire na naligtas sa kanyang pag-alis. Ang address na ibinigay ni Attorney Deo Gracias ay nagdala sa kanya sa Central Business District, sa isang gusaling may marble at salamin na tila umabot sa langit. Ito ay ang Angtore ng Ginto, ang pinakamataas at pinakaprestihiyosong gusali sa lungsod, ang punong tanggapan ng Maharlika Prime Holdings. Pumasok siya sa lobby at ang bawat hakbang niya ay tila nagpapaliit sa kanya. Ang mga tao roon ay mayayaman, magagara ang damit at nagmamadali, tila nagmamay-ari ng oras at mundo. Si Hiraya, sa kanyang lumang damit at bitbit na bag, ay tila isang estranghero na nagkamali ng pasok. Dinala siya ng isang mabilis na elevator patungo sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto, isang tanawin ng karangalan ang bumungad sa kanya. Ang opisina ay may panoramic view ng buong lungsod. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Attorney Deo Gracias sa isang malaking mesa at sa gilid, may isang matandang lalaki na tahimik na nagbabasa ng dyaryo. "Hiraya Alcantara, salamat at dumating ka." Bati ni Attorney Deo Gracias, pinaupo siya sa isang malambot na upuan. Mabilis na pinasimulan ng abogado ang usapan. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Inilapag niya ang ilang dokumento sa mesa, bawat pahina ay selyado at may tatak. Si J. Raja Dakila ay pumanaw noong nakaraang buwan. Batay sa kanyang huling habilin at testamento, ikaw ang kanyang tanging tagapagmana. Hindi mo man siya kilala,
pero siya'y malapit na kaibigan at kasama sa negosyo ng iyong yumaong ama. Napakurap si Hiraya. Pero sino po siya at bakit ako? Wala po akong maalala na kapamilya na Raja ang pangalan. May mga bagay na inilihim ang iyong ama para protektahan ka. Paliwanag ni Attorney Deogracias. Ang mahalaga, Hiraya, ay ito. Itinuro niya ang isang linya sa dokumento. Ipinapamana niya sa iyo ang kanyang buong bahagi at mga ari-arian sa Maharlika Prime Holdings. Ang halaga ng mga ito sa kasalukuyang palitan ay humigit kumulang 75 bilyong dolyar. Biglang tumahimik ang buong paligid ni Hiraya. Hindi niya narinig ang huling bahagi. 75 bilyong dolyar. Ang numero ay tila isang malaking halimaw na sumisira sa kanyang pandinig. Ang kanyang lumang buhay na may 50,000 ay biglang naging isang nakakatawang panaginip. Ang kondisyon, binibining Hiraya, ay kailangan mong manungkulan bilang tagapangulo ng Board of Directors sa loob ng 1 taon. Patuloy ni Attorney Deogracias, hindi napapansin ang pagkabigla ni Hiraya. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka sa pamana na ito. Bago pa man makapagtanong si Hiraya, bumukas ang pinto ng opisina. Isang lalaking nakasuot ng napakamahal na suit ang pumasok. Ang kanyang tindig ay mayabang, ang kanyang tingin ay mapang-uri. Tila naghahanap ng dumi sa malinis na sahig. Ang kanyang mukha ay may kagandahang asal na sinira ng mapagmataas na ngiti. Siya si Malakay Salcedo. Nag-iba ang simoy ng hangin. Mula sa pagiging mapayapa, naging mabigat at tensyonado. Attorney Deogracias, sabi ni Malakay, ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Hindi mo naisip na baka dapat ay ihanda mo muna ang bisita mo bago siya ipakilala sa board? Tiningnan ni Malakay si Hiraya. Tiningnan niya ang buhok nito, ang damit nito, ang bag nito. At ang kanyang titig ay tila nagsasabing, "Sino ka? At bakit ka narito?" "Ginoong Salcedo," mariing tugon ni Attorney Deogracias. Siya si Hiraya Alcantara, ang bagong tagapangulo ng Board of Directors ng Maharlika Prime Holdings, batay sa huling testamento ni G. Raja Dakila. Sumiklab ang tawa ni Malakay. Isang maingay, mapang-uyam na tawa na nagpaalingaw-ngaw sa buong opisina. Ang bagong tagapangulo? Ulit niya. Sinadya niyang bigyang diin ang bawat salita. Ang munting sorpresa na ito, nasaan ang karanasan? Ang pangalan? Sino siya? Isang diborsyada na pinabayaan ng kanyang asawa. Ang kanyang pangalan ay naging pagkain ng mga tabloid kamakailan. At ngayon, siya ang magpapatakbo sa kumpanya na binuo ng aking pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Lumapit si Malakay sa mesa. Tiningnan si Hiraya mula sa itaas. Hindi ka nababagay sa mundong ito, Hiraya Alcantara. Wala kang alam sa mga numero, sa mga politika, o sa tunay na kapangyarihan. Ang lugar na ito ay ang angtore ng ginto at hindi ito inilaan para sa mga taong basahan. Naramdaman ni Hiraya na bumalik ang panlalamig na naramdaman niya sa korte. Ngunit may isang maliit na apoy na sumiklab sa kanyang dibdib. Galit. Hindi na niya hahayaan ang sino man na saktan siya ng ganoon. Kung walang nakasulat na Salcedo sa mga dokumentong ito, kung gayon, ang kumpanya na ito ay hindi iyong pamilya, Ginoong Salcedo. Matigas niyang sagot. Nagulat maging siya sa sarili niyang tinig. Nagsalubong ang kilay ni Malakay at tila nagulat sa pagiging matapang ni Hiraya. Mapangahas, bulong niya. Ngumiti si Attorney Deogracias. Sa gilid, ang matandang lalaki na tahimik kanina ay ngumiti rin. Bago ako umalis, sabi ni Malakay, lumapit siya kay Hiraya at bumaba ang boses niya sa isang banta. Mag-ingat ka. Sa mundong ito, ang diamante lamang ang tumatagal. Ang salamin, madaling mabasag. Hindi ka aabot ng 1 taon, Hiraya. Sisiguraduhin ko yan.
Umalis siya ng may kalabog. Ang tensyon ay nanatili sa hangin. Tinawag siya ni Attorney Deo Gracias para mag-sign ng ilang dokumento. Habang ginagawa niya ito, inilabas ng abogado ang isang lumang susi. Hiraya, ito ang susi sa opisina ng iyong ama. Matagal na itong nakasiling at walang nagtatangkang buksan. Ang opisina ay nasa lumang east wing ng gusali. Paliwanag ni Attorney Deo Gracias, at ang kanyang boses ay tila may kahulugan. Baka naroon ang mga sagot na hinahanap mo. Ang susi ay hindi kasama sa testamento. Ang hiling ni G. Raja, ibigay ko ito sa iyo sa sandaling makita mo na ang buong larawan. Tinitigan ni Hiraya ang susi. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng pag-asa at ang galit ay naging determinasyon. Napagtanto niya, ang pera ay hindi ang tanging di mana. Ito ay isang korona at ang korona na ito ay may kasamang digmaan. Ang unang araw ni Hiraya bilang chairperson ay parang pagpasok sa isang hawla ng mga leon kung saan siya ang tanging kordero. Ang silid-pulungan ng Maharlika Prime Holdings ay malawak at malamig na may isang mahabang mesa na gawa sa mahogany na kumikinang sa ilalim ng mga eleganteng ilaw. Sa paligid nito ay nakaupo ang mga miyembro ng board, mga lalaki at babaeng mayayaman, makapangyarihan at mga matang mapanuri na tila sinusukat ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pagpasok pa lang niya, isang pader ng katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan. Walang bumati, walang ngumiti. Ang tanging tunog ay ang marahan niyang pag-upo sa silyang nakalaan para sa kanya sa pinakadulo ng mesa, ang silyang pinakamalaki at may pinakamataas na sandalan, ang silya ng tagapangulo. Sa kabilang dulo, nakaupo si Malaki Salcedo, ang CEO. Nakangisi ito, isang ngisi ng isang manlalarong alam, na hawak niya ang lahat ng baraha. Magandang umaga sa lahat. Pilit na pinasigla ni Hiraya ang kanyang boses. Salamat sa inyong pagdalo sa unang pulong ko bilang bago tayo magsimula. Putol ng isang matandang lalaki na may makapal na salamin. Isa sa mga pinakamatagal na miyembro ng board. Gusto lang naming linawin ang ilang bagay. Binibining Alcantara. Ang salitang binibini ay sinadya niyang diinan. Isang paalala ng kanyang bagong estado sibil. Batay sa mga ulat na aming natanggap, patuloy ng lalaki. Kayo ay walang anumang karanasan sa corporate management. Ang inyo pong huling trabaho, kung hindi ako nagkakamali, ay isang archivist, isang tagapangalaga ng mga lumang papel. Nagsimula ang tawanan sa silid. Hindi malakas, ngunit sapat na para marinig at maramdaman ni Hiraya ang panunuya. Sumunod naman ang isang babaeng nakapulang bestida. At ang personal ninyong buhay, binibini. Tila naging laman ng mga balita. Isang magulo at pampublikong diborsyo, paano namin maipagkakatiwala sa inyo ang reputasyon ng Maharlika Prime kung ang sarili ninyong reputasyon ay questionable? Ito na, ang interogasyon. Bawat tanong ay isang patalim na inihagis ng may perpektong puntirya. Malinaw na ito ay isang planadong pag-atake at ang konduktor ng orkestra ay walang iba kundi si Malakay, na prenteng nakaupo at pinapanood ang palabas na may kasiyahan. Sinubukan ni Hiraya na sumagot. Ipinaliwanag niya ang kanyang mga kwalifikasyon, ang kanyang dedikasyon na matuto, ang kanyang respeto sa pamana ng kumpanya. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila nawalan ng bigat sa harap ng kanilang pinagsama-samang pag-aalinlangan. Para siyang nagsasalita sa hangin. At nang inakala niyang tapos na ang lahat, dumating ang huling pasabog. Biglang may tumayong isang batang miyembro ng board. Hawak ang kanyang tablet. Teka, may breaking news, sabi niya. At ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring gulat. Mukhang may bagong artikulo tungkol sa ating bagong chairperson. Ikinonekta niya ang kanyang tablet sa malaking screen sa harap ng silid. At doon, sa harap ng lahat, lumitaw ang isang larawan ni Hiraya
Nakuha sa labas ng korte. Mugto ang mga mata. Gusot ang damit. Sa tabi nito ay isang malaking headline mula sa isang kilalang online gossip site. Ang diborsyadang Pasko. Paano nakuha ng isang ordinaryong babae ang bibyo? Ang bilyon-bilyon. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan at kalahating katotohanan. Pinalabas siyang isang gold digger, isang babaeng ginamit ang koneksyon ng kanyang ama para akitin ang isang mayamang kamag-anak. Sinabi pa na ang kanyang diborsyo ay isang drama lamang para makuha ang simpatsya. Bawat salita ay isang lason. Natahimik ang buong silid, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay puno ng paghuhusga. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ito ang pinakamatinding kahihiyan na naranasan niya sa buong buhay niya. Gusto niyang magtago, tumakbo, maglaho na parang bula. Tiningnan niya si Malakay. Ang nangiti nito ngayon ay ganap na. Isang purong tagumpay. Ito ang plano niya mula sa simula. Durugin siya, ipahiya siya, paalisin siya. Ngunit habang tinitingnan niya ang mapang-asar na mukha ni Malaki, isang bagay ang nagbago sa loob ni Hiraya. Ang kahihiyan ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang nag-aalab na galit. Galit hindi lang para kay Malakay, kundi para sa sarili niya. Bakit niya hinahayaan ang mga ito? Natapak-tapakan siya. Tumayo siya. Ang pagtayo niya ay biglaan at puno ng puwersa. Kaya't lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid. Tiningnan niya ang bawat isang miyembro ng board, mata sa mata. Oo, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Ako ay isang archivist. Ang trabaho ko ay alamin ang katotohanan mula sa mga kasinungalingan ng nakaraan, pangalagaan ang mga bagay na mahalaga, at itapon ang mga basura. Huminga siya ng malalim. Oo, ako ay diborsyada. Dahil mas pinili kong palayain ang sarili ko mula sa isang relasyong puno ng panloloko kaysa manatili sa isang magandang kasinungalingan. At kung yan ang basihan ninyo para husgahan ang aking kakayahan, baka kayo ang may problema, hindi ako. Tumingin siya ng diretso kay Malaki. At tungkol sa artikulong yan, sabi niya, habang itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam nating lahat kung sino ang may kakayahang magbayad para sa ganyang klaseng basura. Isang hamon, isang direktang deklarasyon ng digmaan. Hindi ako aalis. Matigas niyang pagtatapos. Hindi ako magre-resign. Ako ang chairperson ng board na ito. At kung ayaw ninyong makipagtulungan, maaari kayong lumabas sa pinto. Ngayon, kung tapos na kayo sa personal na pag-atake, maaari na ba nating simulan ang tunay na trabaho? Walang nakapagsalita. Ang kanilang pagkagulat ay halos nakakatawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang tupa ay nagpakita ng pangil. Pinatay ni Malakay ang screen, ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala at napalitan ng isang malamig na galit. Natapos ang pulong ng walang anumang napagkasunduan, ngunit para kay Hiraya, iyon ay isang panalo. Nang gabing iyon, nanatili siya sa opisina ng tagapangulo, isang malawak na espasyo na hindi pa niya nararamdamang kanya. Tumayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin. Tinatanaw ang libu-libong ilaw ng syudad sa ibaba. Ang mga ilaw na yon ay parang mga bituin na nahulog sa lupa. Bawat isa ay isang pangarap, isang buhay. Naramdaman niya ang bigat ng korona sa kanyang ulo kahit wala namang nakapatong doon. Ngayon niya naintindihan. Ito ay hindi lang isang laban para sa pera o kapangyarihan. Ito ay isang laban para sa kanyang sarili. Hindi niyo ako matitinag. Bulong niya sa salamin, sa imahe ng isang babaeng pagod ngunit hindi sumusuko. Dito ako nararapat. Ang unang digmaan ay tapos na, ngunit alam niya, ito ay simula pa lamang. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang panaginip. Si Hiraya ang tagapangulo,
Ngunit sa pangalan lamang, sa tuwing siya'y dumaraan sa mga pasilyo ng Tore ng Ginto, ang mga bulungan ay humihinto, ang mga ngiti ay naglalaho, at ang mga empleyado ay yumuyuko. Hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa pag-iwas. Siya ay isang multo sa sarili niyang kaharian, isang reyna na walang nasasakupan. Bawat pulong ay isang laban. Bawat mungkahi niya ay hinaharangan ng mga teknikalidad at mga dahilan na halatang gawa-gawa lamang. Si Malaki at ang kanyang mga tapat na alagad sa board ay nagtayo ng isang pader na hindi niya matibag. Napagtanto ni Hiraya na hindi niya sila matatalo sa kanilang sariling laro. Kung gusto niyang malaman ang katotohanan, kailangan niyang gamitin ang laro na siya mismo ang pinakamagaling. Isang umaga, sa halip na dumiretso sa marangyang opisina ng tagapangulo, lumiko siya patungo sa basement ng gusali. Doon matatagpuan ang Records and Archives Division. Ito ang kanyang teritoryo. Ang amoy ng mga lumang papel at alikabok ay mas pamilyar at mas komportable sa kanya kaysa sa amoy ng mamahaling pabango sa itaas. Magandang umaga! Bati niya sa namamahala ng archives, isang babaeng mukhang masungit. Nais kong makita ang mga orihinal na building blueprint ng Tore ng Ginto, lalo na ang mga plano para sa East Wing. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Para saan po, ma'am? Tanong nito. Ang pagtawag ng ma'am ay walang bahid ng paggalang. Para sa aking personal na kaalaman, sagot ni Hiraya. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Nag-atubili ang babae, ngunit ang posisyon ni Hiraya ay hindi maikakaila. Ilang sandali pa, inilapag sa harap niya ang isang malaking rolyo ng manilaw-nilaw na papel. Maingat niya itong binuksan. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa paghawak ng mga marurupok na dokumento, ay marahang sinundan ang mga linya at mga numero. Dito, sa mundo ng mga nakaraan siya ang reyna, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Sa mga lumang plano, ang East Wing ay may isang malaking opisina na may markang Founder's Office. Ngunit sa mga mas bagong bersyon ng plano, ang buong pasilyo na yon ay tila binura. Pinalitan ng isang solidong pader na may markang Storage Area, No Entry. May itinatago. At determinado siyang alamin kung ano yon. Kinagabihan, nang halos wala ng tao sa gusali, sinimulan ni Hiraya ang kanyang paghahanap. Ngunit ang East Wing ay isang malaking lugar at ang pasilyong hinahanap niya ay wala sa mapa. Habang siya'y naglalakad-lakad, napansin niya ang isang matandang janitor na nagwawalis sa dulo ng isang koridor. Si Mang Lando. Mahigit 30 taon na itong nagtatrabaho sa gusali. Mang Lando? Tawag niya ng marahan. Nagulat ang matanda nang makita siya. Ma'am Chairperson, ano po ang ginagawa ninyo dito sa baba? May hinahanap lang po ako, sabi ni Hiraya na may ngiti. Baka po alam ninyo, isang lumang opisina daw po dito sa East Wing. Ang opisina ng tagapagtatag? Biglang nagbago ang itsura ni Mang Lando. Nawala ang kanyang nangiti at napalitan ng pag-aalala. Lumingalinga siya sa paligid na tila may takot na baka may makarinig. Naku ma'am, bulong nito. Huwag na po kayong pumunta doon. Isinumpa daw po ang lugar na yon mula nang mangyari ang aksidente sa tatay ninyo. Ipinasara na po yan ni Don Ricardo, ang lolo ni Sir Malakay. Sabi niya, malas daw. Tumibok ng mabilis ang puso ni Hiraya. Aksidente? Itay? Mang Lando, saan po iyon? Itinuro ng matanda ang isang direksyon gamit ang kanyang nanguso. Doon po sa likod ng mga lumang cabinet na yan, may isang pinto doon, pero matagal na pong nakakandado at kinadenahan. Nagpasalamat si Hiraya at nagmamadaling tinungo ang lugar na itinuro ng janitor. Sa likod nga ng mga bakal na filing cabinet na puno ng agiw, naroon ito. Isang makitid na pasilyo na hindi niya napansin kanina, madilim at amoy luma. Para siyang pumasok sa isang libingan. At sa dulo ng pasilyo, naroon ang pinto. Gawa ito sa matigas at maitim na kahoy.
Ang pinto ay tila pagod na sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pinakanakapukaw ng kanyang pansin ay ang makapal at kinakalawang na kadena na nakapulupot dito, na isinasara ng isang malaking padlock na mas luma pa sa gusali mismo. Ito ay hindi basta isinara. Ito ay sadyang ikinulong. Sa itaas ng pinto, may isang maliit na tansong plek. Puno ito ng alikabok. Maingat itong pinunasan ni Hiraya gamit ang kanyang panyo. At habang lumilinaw ang mga letra, bumilis ang kanyang paghinga. Opisina ng tagapagtatag. Ito na nga, hinawakan niya ang malamig na kadena. Isang pangingilabot ang gumapang sa kanyang mga braso. Ito ang lugar na gustong ibaon sa limot ng mga Salcedo. Anong sikreto ang itinatago sa loob nito? Bigla niyang naalala ang susi. Ang lumang susi na ibinigay sa kanya ni Attorney Deogracias. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito mula sa kanyang bag. Ang disenyo nito ay sinauna. Bagay na bagay sa luma at malaking padlock. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Tumingin siya sa kanyang likuran, sa madilim at tahimik na pasilyo. Siya lang ang naroon. Itinaas niya ang susi, itinapat sa butas ng padlock. Pumasok ito ng perpekto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahan itong pinihit. Sa una ay may pagtutol, isang pagtanggi mula sa mga dekada ng pagkakatulog. Ngunit itinulak niya ito ng may buong lakas. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng lumang pasilyo, isang tunog ang bumasag sa lahat. Isang malakas, kalawangin na click. Bumukas ang padlock. Ang pagtanggal ni Hiraya sa makapal na kadena ay parang pag-aalis ng isang mabigat na sumpa. Bawat kalansing ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa malamig na doorknob, huminga ng malalim, at marahang itinulak ang pinto. Isang mahinang langit-langit ang narinig at bumukas ang pinto. Ang hangin mula sa loob ay lumabas. Isang amoy na pinaghalong alikabok, tuyong papel, at kalungkutan. Para siyang nagbukas ng isang time capsule, isang silid kung saan huminto ang oras 30 taon na ang nakalipas. Pumasok siya. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto sa kanyang likuran, gumuguhit ng isang mahabang anino sa sahig. Maingat niyang isinara ang pinto at ang kadiliman ay halos ganap. Kinapa niya ang pader hanggang sa mahanap niya ang switch ng ilaw. Sa kanyang pagkagulat, nang pindutin niya ito, isang ilaw sa kisame ang kumurap-kurap bago tuluyang nagbigay ng isang malungkot at manilaw-nilaw na liwanag. Napatigil si Hiraya sa kanyang nakita. Ang opisina ay hindi magulo. Ito ay perpektong nakaayos, na tila ang may-ari ay lumabas lang sandali para magkape at babalik din kaagad. May isang malaking mesa na gawa sa kahoy sa gitna. Sa ibabaw nito ay may isang pluma na nakapatong sa isang bukas na libro at isang lumang tasa ng kape na tuyo na ang mantsa sa ilalim. Sa isang estante sa gilid, nakahanay ang mga libro tungkol sa arkitektura at negosyo. Sa pader, may isang malaking litrato. Nilapitan niya ito. Ito ay isang larawan ng kanyang ama. Noong kabataan nito, nakatayo sa isang construction site. May ngiti sa labi na puno ng pag-asa at pangarap. Ito ang ngiti na bihira niyang makita sa mga huling taon ng buhay nito. Naramdaman niya ang pagkirot sa kanyang dibdib. Dito nagtrabaho ang kanyang ama. Dito niya binuo ang mga pangarap niya para sa Maharlika. Dito rin marahil nagsimula ang kanyang mga bangungot. Nilapitan niya ang mesa. Marahan niyang hinaplos ang makinis na kahoy. Umupo siya sa silyang katad na naroon na bahagyang umalpas dahil sa kanyang bigat. Mula sa kinauupuan niya, tanaw niya ang isang maliit na bintana na natatakpan ng makapal na kurtina. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer ng mesa. Ang mga ito ay puno ng mga lumang dokumento, mga kontrata,
at mga liham. Bawat isa ay binasa niya ng may pag-iingat, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Puro mga papeles lamang na may kinalaman sa araw-araw na operasyon ng kumpanya. Nang akala niya ay wala na siyang mahahanap, napansin niya ang isang bagay na kakaiba sa pinakailalim na drawer sa kanan. Nang subukan niyang hilahin ito, hindi ito bumukas ng todo. Tila may nakabara sa likuran. Ginamit niya ang kanyang lakas at may narinig siyang mahinang kaluskos. May nahulog sa ilalim ng mesa. Yumuko siya para tingnan ito. Sa ilalim ng mesa, may isang maliit na kahoy na tabla na bahagyang nakaangat. Ito pala ang pumipigil sa drawer. Inalis niya ang tabla. Hindi ito isang ordinaryong tabla. Ito ay isang takip para sa isang sikretong kompartimento. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ng maliit na espasyo, may isang bagay na nakabalot sa malinis na tela. Maingat niya itong kinuha. Nang alisin niya ang tela, bumungad sa kanya ang isang journal na gawa sa balat. Ang takip nito ay lumana, ngunit matibay pa rin. Walang nakasulat na pangalan. Binuksan niya ito sa unang pahina. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat ng kanyang ama. Ang mga unang pahina ay puno ng galak at optimismo. Ikinuwento ng kanyang ama ang pagsisimula ng Maharlika, ang kanyang partnership sa isang matalik na kaibigan. Detalyado niyang isinulat ang kanilang mga pangarap, hindi lang para magtayo ng isang malaking kumpanya, kundi para magbigay ng trabaho sa libu-libong Pilipino. Ngunit habang lumilipat si Hiraya, sa mga susunod na pahina, unti-unting nagbago ang tono ng pagsusulat. Ang galak ay napalitan ng pag-aalala. Ang tiwala ay napalitan ng pagdududa. May mga desisyon si Ricardo na hindi ko maintindihan. Basa niya sa isang entry. Bumibili siya ng mga lupain, gamit ang pera ng kumpanya, ngunit inililipat niya ang titulo sa mga pangalan na hindi ko kilala. Sabi niya, para daw ito sa tax purposes, kailangan kong magtiwala. Si Ricardo, ang lolo ni Malakay. Sa mga sumunod na pahina, lalong naging malinaw ang takot sa mga salita ng kanyang ama. Nawawala ang pera. May mga ghost projects. Sinubukan ko siyang kausapin, pero tinawanan niya lang ako. Sabi niya, ako daw ang sa plano at sa pangarap. Siya ang sa pera. Huwag daw akong makialam. Naramdaman ni Hiraya ang paninikip ng kanyang dibdib. Ito ang katibayan. Ang patunay ng pandarayang ginawa ng mga Salcedo. Dumating siya sa mga huling entry. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay magulo na. Tila isinulat ng nagmamadali. May anay sa loob ng kumpanya. Ang anay na pinagkakatiwalaan ko. Sinabi niya sa akin na kung magsusumbong ako, sisirain niya hindi lang ako, kundi pati na rin ang pamilya ko. Natatatakot ako para kay Hiraya. Paano ko siya poprotektahan? Isang luha ang pumatak sa pahina. Ang kanyang ama ay hindi isang talunan. Siya ay isang taong nakulong, isang taong sinubukang lumaban, ngunit natakot para sa kaligtasan ng kanyang nag-iisang anak. Nasa pinakahuling pahina na siya. Ito ay halos blangko, maliban sa isang maikling linya na isinulat sa gitna. Hindi ito mga salita. Ito ay isang hanay ng mga numero at mga letra na walang anumang kahulugan. Bipayane K7M4. Ano ito? Isang code? Isang password? Paulit-ulit niya itong binasa. Sinubukang unawain, ngunit wala siyang makitang pattern. Tila isang walang kabuluhang sulat ng isang taong nawawala na sa katinuan. Ngunit kilala ni Hiraya ang kanyang ama. Isa itong taong metikuloso at luhikal. Hindi ito mag-iiwan ng isang bagay na walang kahulugan. Isinara niya ang journal. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib. Ito na ang simula. Ang tinig ng kanyang ama mula sa nakaraan. Ang sandata na kailangan niya para sa digmaang kanyang haharapin. Ang misteryosong code na ito, alam niya, ang susi sa lahat. Sa mga sumunod na araw,
Bit-bit ni Hiraya ang bigat ng mga sikretong nabasa niya sa journal ng kanyang ama. Ang bawat pagpupulong ay naging mas mahirap, lalo na't kailangan niyang harapin si Malaki Salcedo, ang apo ng taong sumira sa buhay-hay ng kanyang pamilya. Ang pagtitimpi ay naging isang araw-araw na pakikibaka. Naramdaman ni Malakay ang pagbabago sa kilos ni Hiraya. Hindi na ito ang babaeng madaling takutin na una niyang nakilala. Mayroon ng bigat sa kanyang mga titig, isang determinasyon na hindi pa niya nakikita noon. Dahil dito, nagpa siya si Malakay na bilisan ang kanyang mga plano. Kailangan niyang maalis si Hiraya bago pa ito makahanap ng anumang bagay na makakasira sa kanya. Nagpatawag si Malakay ng isang biglaang pulong ng board, ang agenda, isang panukalang pagsasanib o merger sa isang malaking international real estate company. Sa loob ng silid-pulungan, iprinisenta ni Malakay ang kanyang proposal ng may buong kumpiyansa. Gumamit siya ng mga komplikadong chart at mga numerong nakakalula para ipakita kung gaano kalaki ang potensyal na kita. Ang kanyang boses ay puno ng sigasig na tila ito na ang pinakamaganda ng deal sa kasaysayan ng Maharlika. This is a game changer. Pagkatapos niya, tinitingnan ang bawat miyembro ng board. This merger will not only double our assets, it will solidify our position as the #1 real estate giant in Southeast Asia. Pumapalakpak ang kanyang mga tapat na tagasunod. Ang iba ay tumango-tango, halatang humanga sa kanyang presentasyon. Alam ni Hiraya na ito ay isang patibong. Ang deal ay masyadong maganda para maging totoo at ang pagmamadali ni Malakay ay kahina-hinala. Alam niyang wala siyang sapat na teknikal na kaalaman para kontrahin ang mga numero ni Malakay, ngunit mayroon siyang ibang sandata, ang mga salita ng kanyang ama. Habang pinag-aaralan niya ang journal gabi-gabi, may isang entry na palaging bumabalik sa kanyang isipan. Isang maikling tala tungkol sa isang piraso ng lupa. Binili namin ang isang malaking lupain sa Palawan. Murang-mura. Sabi ni Ricardo, walang halaga yon, isang latian lang. Ngunit may nararamdaman akong kakaiba. May ginto sa lugar na yon, hindi sa ilalim ng lupa, kundi sa potensyal nito. Ngunit ipinagbawal ni Ricardo na pag-usapan pa ito. Itinago niya ang titulo. Ito ang barahan niya. Ginoong Salcedo, nagsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Isang napakagandang presentation. Ngunit bago tayo magdesisyon sa isang napakalaking hakbang na ito, nais kong gamitin ang aking karapatan bilang chairperson para humiling ng isang kumpletong pag-aaral sa lahat ng kasalukuyang ari-arian ng kumpanya. Kumunot ang noo ni Malakay. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng assets natin ay nasa financial reports. Pinadala na sa iyo ang mga kopya. Hindi ang mga reports, Ginoong Salcedo. Paglilinaw ni Hiraya. Ang ibig kong sabihin ay isang physical and historical review. Gusto kong malaman ang kasaysayan ng bawat lupain na pag-aari natin, lalo na ang mga itinuturing nating non-performing o mga nakalimutang assets. That's absurd, protesta ni Malakay. Ang kanyang pagkainis ay hindi na maitago. That would take months. Mawawala ang opportunity na ito. Mas absurd kung papasok tayo sa 1 bilyonang kasunduan nang hindi natin alam ang tunay na halaga ng sarili nating tahanan. Ganti ni Hiraya. May isang partikular na ari-arian akong gustong unahing suriin. Isang malawak na lupain sa Palawan na binili noong dekada 90. Sa pagkakaalam ko, nakatala ito sa ating mga libro bilang isang agricultural swampland na may halagang halos wala. Biglang namutla si Malakay, isang mabilis, ngunit kapansin-pansing pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nakikita ito ni Hiraya. Tumpak ang kanyang hinala. I invoke Article 7, Section 4 of the Corporate Bylaws. Matatag na sabi ni Hiraya.
Binabanggit ang isang lumang probisyon na natagpuan niya sa mga archives. The chairperson has the right to postpone any major vote pending a full internal asset audit. Kaya't ipinagpapaliban ko ang botohan na ito hanggang sa makuha ko ang kumpletong ulat tungkol sa lupain sa Palawan. Isang nakabibinging katahimikan ang naghari sa silid. Ang mga miyembro ng board ay nagtinginan, naguguluhan. Sa unang pagkakataon, hindi nila nakita si Hiraya bilang isang kahabag-habag na biktima. Nakita nila ang isang chairperson na ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi na nakapagsalita si Malakay. Ang kanyang perpektong plano ay nasira ng isang simpleng kahilingan na hindi niya matanggihan nang hindi magmumukhang may itinatago. Kinagabihan, habang nag-aayos ng gamit si Hiraya para umuwi, isang batang accountant mula sa accounting department ang kumatok sa kanyang pinto. Siya ay mukhang ninenerbiyos at pawisan. "Ma'am Chairperson," sabi nito ng pabulong, "pasensya na po sa abala. Narinig ko po ang tungkol sa Palawan property. May nakita po ako." Inilapag ng accountant ang isang folder sa mesa ni Hiraya. Sinubukan ko pong hanapin ang mga lumang tax records ng lupaing iyon. Kakaiba po, ma'am. Ang buwis po para sa lupain ay hindi binabayaran ng Maharlika. Binabayaran po ito taon-taon ng isang maliit na kumpanyang tinatawag na Solis Consolidated. "Solis?" ulit ni Hiraya. "Opo." At nang sinuri ko po ang registration ng Solis Consolidated, ang pangunahing may-ari po nito ay ang ina ni Ginoong Malaki Salcedo. Napahawak si Hiraya sa mesa. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Ang lupain ay hindi walang halaga. Itinago nila ito. Ginamit nila ang isang shell company para bayaran ng buwis para hindi ito mabawi ng gobyerno habang pinapanatiling mababa ang halaga nito sa mga libro ng Maharlika. At ang merger na ito, marahil ay isang paraan para legal na mailipat o maibenta ang lahat ng ari-arian. Kasama na ang sikreto sa Palawan nang walang nakakaalam. Nagpasalamat si Hiraya sa accountant at tiniyak na mananatiling lihim ang kanilang pag-uusap. Nang mag-isa na lang siya, tinitigan niyang muli ang code mula sa journal ng kanyang ama. "B-Tumetino, K7M4. Bigla siyang napaisip. Paano kung hindi ito tungkol sa pera? Paano kung hindi ito isang lokasyon? Ang kanyang ama ay isang taong mahilig sa mga libro at kaalaman. BBKM. Baka. B for biblioteka, K for kabanata, M for manunulat, at ang mga numero 2174. Baka hindi ito numero, kundi isang pangalan, Raja. Ang pangalan sa testamento, Raja Dakila. Raja. Bulong niya sa hangin. Sinasambit ang pangalan sa unang pagkakataon. Sino ka ba talaga? Ang kanyang unang pag-atake ay matagumpay, ngunit alam niyang nagbukas lang ito ng isang mas malaki at mas mapanganib na pinto. Ang code, B21K7M4. 2 linggo na itong bumabagabag sa isipan ni Hiraya. Sinubukan na niya ang lahat. Mga petsa, mga numero ng telepono, mga coordinates sa mapa, ngunit wala pa ring kahulugan. Ang tanging alam niya ay ang mga letrang B, K at M ay tila mga pahiwatig. Isang hapon, habang nag-iisa sa opisina ng kanyang ama, napatingin siya sa malawak na estante ng mga libro. Biblioteka, aklatan. Paano kung ang code ay isang lokasyon sa loob ng isang aklatan? Ang kanyang ama ay mahilig magbasa. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-search ng mga pampublikong aklatan na malapit sa lumang address ng kanyang ama. May isang lumabas na pinakamalapit at pinakamatanda, ang Pambansang Aklatan. Kinabukasan, nagpaalam siyang may personal na lalakarin. Dala ang isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang code. Tinungo niya ang makalumang gusali ng Pambansang Aklatan. Ang amoy ng mga libro ay muling nagbigay sa kanya ng kapanatagan. "Miss,"
Saan po dito ang Filipiniana section? Tanong niya sa isang librarian. Itinuro siya sa isang malawak at tahimik na bahagi ng aklatan. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap. Sinubukan niyang bigyang kahulugan ang mga numero. B21? Baka baitang 21 o estante 21? K7, ikapitong aklat? M4, ikaapat na matalata? Sinundan niya ang lohikang ito. Hinanap niya ang estante 21. Pagkatapos, binilang niya ang ikapitong aklat mula sa kaliwa. Ito ay isang luma at makapal na aklat ng kasaysayan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Hinanap niya ang ikaapat na kabanata. Ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Sinubukan niya ang ikaapat na pahina. Wala rin. Napabuntong hininga siya. Baka nagkakamali lang siya ng interpretasyon. Umupo siya sa isang maliit na mesa sa sulok. Halos handa ng sumuko. Tinitigan niyang muli ang code. B21-7M4. Baka hindi ito lokasyon. Baka ito ay isang sistema ng pagkatalog. Ang Dewey Decimal System o ang Library of Congress Classification. Masyadong komplikado. Muli siyang napatingin sa mga libro sa estante 21. Habang tinititigan niya ang mga ito, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pangalan ng may akda na paulit-ulit niyang nakikita. Matias. M for Matias? Bigla siyang kinabahan. Kinuha niya ang ikapitong aklat na isinulat ng may akdang Matias. Binuksan niya ito sa ikaapat na pahina. Wala pa rin. Ikaapat na kabanata? Wala rin. Nang akmanan niyang isasara ang libro, may isang maliit na papel na nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Isang resibo ng aklatan. Ngunit sa likod nito, may isang sulat kamay. Kung nababasa mo ito, Hiraya, ibig sabihin ay handa ka na. Magkita tayo. Hardin ng mga pangarap. 3:00 ng hapon. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig. Ang sulat kamay. Ito ang sulat kamay ng kanyang ama. Ngunit paano? Sino ang nag-iwan nito? Nagustuhan mo ba ang aklat na yan, Iha? Isang malumanay na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang isang matandang lalaki. Siya ang matandang lalaki na nakita niya sa opisina ni Attorney Deogracias noong unang araw. Nakasuot ito ng simpleng barong, may mapuputing buhok at mga matang puno ng karunungan at bahagyang kalungkutan. Sa sino po kayo? Nauutal na tanong ni Hiraya. Ngumiti ang matanda, isang ngiti na nagpaalala sa kanya sa kanyang ama. Ang mga aklat ni Guy Matias ay tunay na mahusay, ngunit ang code na iniwan ng iyong ama ay hindi tungkol sa kanya. Ang M ay para sa mesa, ikaapat na mesa. Ang K ay para sa kakandungan, ikapitong upuan, at ang B para sa Biyernes, ika-21 ng buwan. Ang araw na ito, natulala si Hiraya. Ang code ay hindi isang lokasyon ng libro. Ito ay isang tagpuan. Dito, ngayon. Ako si Raja. Pagpapatuloy ng matanda at ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Raja Dakila. At ako. Ako ang matalik na kaibigan at orihinal na kasosyo ng iyong ama. Parang isang malakas na kulog ang tumama kay Hiraya. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Ang misteryosong tagapagmana. Ang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ngunit, bakit po? Iyon lang ang tanging salita na lumabas sa kanyang bibig. Halika, maupo tayo, aya ni Raja, at dinala siya sa isang mas pribadong bahagi ng aklatan. Doon, sa gitna ng katahimikan at ng mga saksi ng kasaysayan, ikinuwento ni Raja ang lahat. Ikinuwento niya ang kanilang pagkakaibigan, ang kanilang mga pangarap para sa Maharlika. Ikinuwento niya kung paano sila nilinlang ni Ricardo Salcedo. Inagaw ni Ricardo ang kontrol sa kumpanya habang nasa ibang bansa si Raja para sa isang operasyon. Pagbalik niya, wala na siyang babalikan. Ang kanyang pangalan ay binura sa lahat ng papeles. Ang iyong ama, sabi ni Raja.
May luha sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang lumaban. Ngunit tinakot siya ni Ricardo. Gagamitin daw niya ang buong kapangyarihan niya para sirain hindi lang siya, kundi pati na rin ikaw. Kaya't nanahimik siya para sa iyong kaligtasan. Pero ang pera, ang 75 bilyon. Naguguluhang tanong ni Hiraya. Nang mawala sa akin ang Maharlika, hindi ako sumuko. Sagot ni Raja. Ginamit ko ang natitira kong pera at ang aking kaalaman para magtayo ng sarili kong negosyo sa ibang bansa. Nagpalago ako ng yaman, Hiraya. Naghintay ako ng tamang panahon para bawiin ang para sa atin. Ngunit hindi na umabot ang iyong ama. Nang malaman kong pumanaw na siya, alam kong kailangan ko nang tuparin ang aming pangako. Ang yaman na yon ay hindi sa akin. Ito ay ang pinagsama naming yaman, ang bunga ng aming mga pangarap. Ibinabalik ko lang sa tunay na tagapagmana. Niyakap ni Hiraya ang sarili, nanginginig sa mga revelasyon. Hindi siya isang ordinaryong babae na sinuwerte lang. Siya ang anak ng isang tagapagtatag. Ito ang kanyang karapatan. May isa pa akong ibibigay sa iyo, sabi ni Raja. Inilabas niya ang isang luma, ngunit eleganteng kahon na gawa sa nara. Nasa loob nito ang simula ng lahat. Ngunit ang katapusan, ikaw ang susulat. Binuksan ni Hiraya ang kahon. Sa loob, may dalawang bagay. Ang una ay isang lumang litrato, punit sa gitna. Kinuha niya ito. Ito ay larawan ng dalawang binatang lalaki, nakangiti at nakaakbay sa isa't isa sa harap ng isang construction site. Ang kanyang ama at si Raja. Ang pangalawang bagay ay isang maliit at gintong susi. Isang susi para sa isang safe deposit box. Ang pakiramdam ng pag-asa na naramdaman ni Hiraya matapos makilala si Raja ay parang isang kandila sa gitna ng dilim, mainit, maliwanag, ngunit napakadaling patayin ng isang malakas na hangin. At ang hangin na yon ay dumating sa anyo ng isang bagyo. Isang umaga, nagising siya hindi sa tunog ng kanyang alarm clock, kundi sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa mesa. Mga tawag, mga mensahe. Sunod-sunod. Nang tingnan niya ang screen, isang balita ang bumungad sa kanya. Ipinadala ng isa sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang puso ay biglang huminto sa pagtibok. Nasa lahat ng major news outlet. Isang malaking larawan ng kanyang ama, kuha noong kabataan nito, ang nakabandera. At ang headline ay tila isang punyal na direktang itinarak sa kanyang dibdib. Ang lihim ng Maharlika. Founder, sangkot sa bilyon-bilyong estafa, nagpakamatay dahil sa konsensya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang artikulo. Bawat salita ay isang ganti ni Malakay. Isang perpektong pagbaluktot sa katotohanan. Gamit ang mga pekeng dokumento at mga testimonya mula sa mga bayarang saksi, pinalabas ng kampo ng mga Salcedo na ang ama ni Hiraya. Kasabot ang isang misteryosong dayuhang kasosyo na nagngangalang Raja Dakila, ang siyang nagtangkang dayain ng kumpanya. Pinalabas nila na ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi isang aksidente, kundi isang pagpapakamatay dahil sa takot na mabunyag ang kanyang mga krimen. Ang kwento ay isinulat ng napakakinis at kapani-paniwala. At sa ibaba ng bawat artikulo, naroon ang logo ng Salcedo News Network, ang media empire na pag-aari ng kanilang pamilya. Bago pa man niya matapos basahin, isang tawag ang pumasok mula sa kanyang sekretarya. Ma'am Hiraya, nagpatawag po ng emergency board meeting si Sir Malaki. In 10 minutes po. Pagdating ni Hiraya sa silid pulungan, ang atmosphere ay hindi na lang malamig. Ito ay nagyayelo sa puot. Ang mga miyembro ng board na dati nagdududa lamang, ngayon ay nakatingin sa kanya na may hayagang galit. Ano ang ibig sabihin nito, Binibining Alcantara? Sigaw ng isa sa kanila, itinuturo ang kopya ng dyaryo sa mesa. Pinagkatiwalaan ka namin. Ipinagtanggol ka pa namin sa iba. Tapos malalaman naming anak ka pala ng isang magnanakaw? Hindi yan totoo.
Sigaw ni Hiraya, ngunit ang kanyang boses ay mahina at nawawalan ng lakas. Tumayo si Malakay. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkalungkot at pagkadismaya. Isang napakagaling na aktor. "Mga kasama," sabi niya sa isang malungkot na tono, "wala nang masasakit pa para sa akin kaysa sa ibunyag ang katotohanan ito. Ang ama ni Hiraya ay parang pangalawang ama na sa aking lolo. Ngunit ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling." Naglabas siya ng isang folder na puno ng mga dokumento, mga pekeng bank statement, mga pekeng liham, mga pirma na halatang ginaya lang. Nakalagay dito kung paano unti-unting inilipat ng ama ni Hiraya ang pondo ng kumpanya patungo sa mga lihim na account sa ibang bansa sa tulong ni Raja Dakila. Ang aksidente ay isang palabas lamang. Isa-isang tiningnan ng board ang mga pekeng ebidensya. Bawat isa ay tumatango. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkumbinsi. Dahil dito, pagpapatuloy ni Malakay, tinitingnan si Hiraya na may pekeng awa. "Wala na kaming tiwala sa iyo. Hinihiling namin ang iyong agaran at voluntaryong pagbibitiw bilang chairperson." Naramdaman ni Hiraya na gumuho ang sahig sa kanyang paanan. Wala siyang ebidensya para pabulaanan sila. Ang journal? Sasabihin lang nilang gawa-gawa. Ang kwento ni Raja? Sasabihin nilang kwento ng isang kriminal. Talo na siya. Hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya at lumabas ng silid. Walang pumigil sa kanya. Nagkulong siya sa loob ng opisina ng kanyang ama. Ang lugar na minsan niyang itinuring na santuwaryo ay tila naging isang kulungan. Umupo siya sa sahig, sa parehong posisyon noong araw na iniwan siya ni Silvan. Ang pagkakaiba lang, ang sakit ngayon ay 100 beses na mas matindi. Hindi lang ang kanyang kinabukasan ang nawala, kundi pati na rin ang karangalan ng kanyang nakaraan. Tiningnan niya ang mga pekeng dokumento na iniwan sa kanyang mesa. Ang mga ito ay napaka-perpekto. Ang mga pirma, ang mga numero, kahit sino ay maniniwala. At sa isang sandali ng matinding kahinaan, isang nakalalasong tanong ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung totoo? Paano kung si Raja Dakila ay nagsisinungaling? Paano kung ang kanyang ama ay hindi pala ang santong kanyang inakala? Paano kung ang lahat ng ito, ang pagmamana, ang journal, ay isang mas malaki at mas komplikadong panloloko pala? Naramdaman niya ang pagdududa na gumagapang sa kanyang puso. Isang ahas na unti-unting lumilingkis sa natitira niyang pag-asa. Nawala na ang lahat. Ang kanyang posisyon, ang kanyang pangalan, at ngayon, pati na rin ang kanyang pananampalataya sa sarili niyang ama. Ito na ang dulo. Nanalo si Malakay. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Balak niya itong hindi pansinin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. "Hello?" Sabi niya. Ang kanyang boses ay walang buhay. "Hiraya." Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, matatag, at puno ng awtoridad na hindi matitinag. Si Raja. "Huwag kang maniwala sa kasinungalingan, Hiraya," sabi nito, na tila nababasa ang pagdududa sa kanyang isipan. "Eksakto ito ang gusto nilang mangyari. Ang wasakin ka mula sa loob. Huwag mo silang bibigyan ng ganoong kasiyahan." "Paano?" Umiiyak na tanong ni Hiraya. "Wala na. Talo na po ako." "Hindi pa." Matigas na sagot ni Raja. Ang kanyang boses ay nagbigay ng isang kislap ng liwanag sa kadiliman ni Hiraya. "Tandaan mo ang kahon. Tandaan mo ang pangako ng iyong ama." May narinig si Hiraya na pagbabago sa tono ni Raja. Isang paghahanda para sa isang mahalagang utos. Oras na para buksan ang safe deposit box. Ang biyahe papunta sa bangko ay tila isang prosesyon. Si Hiraya
na nakaupo sa backseat ng sasakyan ni Raja ay tahimik lang, hawak-hawak ang gintong susi na tila ito ang kanyang rosaryo. Ang pagdududa ay naroon pa rin, isang malamig na anino sa sulok ng kanyang puso. Ngunit ang matatag na presensya ni Raja sa kanyang tabi ay nagbibigay sa kanya ng sapat na lakas para magpatuloy. Ang bangko ay isa sa mga pinakaluma at pinakapribadong institusyon sa bansa. Dinala sila ng isang bank manager sa isang malawak at malamig na vault sa basement. Ang hangin dito ay mabigat. Puno ng bigat ng mga yaman at mga sikretong nakatago sa likod ng daan-daang pinto ng bakal. Safe Deposit Box number 1987, sabi ni Raja sa manager. Tumango ang manager at dinala sila sa isang pader na puno ng mga metal na kahon. Ginamit niya ang kanyang master key at pagkatapos ay lumingon kay Hiraya. Ang inyo pong susi, ma'am. Nanginginig ang kamay na isinuksok ni Hiraya ang gintong susi sa seradura. Pinihit niya ito. Isang mahinang click ang narinig at bumukas ang maliit na pinto. Hinila ng manager ang isang mahabang metal na kahon at ipinatong ito sa isang marmol na mesa sa isang pribadong silid. Pagkatapos ay magalang itong umalis, iniwan silang dalawa ni Raja. Saglit na tinitigan ni Hiraya ang kahon. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng kasagutan ay maaaring nasa loob nito. O baka naman, ito na ang huling patunay ng kanyang kabiguan. Buksan mo, Hiraya. Marahang sabi ni Raja. Ito ang ipinagkatiwala sa iyo ng iyong ama. Huminga siya ng malalim at itinaas ang takip. Sa loob, hindi pera o alahas ang laman. Ang naroon ay mga dokumento lamang. Maingat na inayos at nakatali ng isang lumang ribon. Sa ibabaw ng lahat ay isang selyadong sobre at sa harap nito ay nakasulat ang kanyang pangalan. Para sa aking Hiraya. Kinuha niya muna ang mga dokumento sa ilalim. Ang mga ito ay luma at manilaw-nilaw na. Ngunit ang mga letra ay malinaw pa rin. Binuksan niya ang unang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nabasa. Articles of Partnership and Incorporation. Ito ang orihinal na papeles ng pagpaparehistro ng Maharlika Prime Holdings. At sa listahan ng mga tagapagtatag, 2 pangalan ang nakasulat ng malinaw na may katumbas na porsyento ng pagmamay-ari. Ricardo Salcedo, 50% Apolinario Alcantara, 50% Apolinario Alcantara ang kanyang ama. Hindi siya isang empleyado lamang, hindi siya isang minor partner, siya ay isang co-founder. Isang may-ari ng kalahati ng buong kumpanya. At bilang kanyang nag-iisang tagapagmana, ang pagmamay-ari na yon ay sa kanya. Siya ang pinakamalaking shareholder ng Maharlika Prime Holdings. Higit pa kay Malakay, higit pa sa buong pamilya Salcedo. Ito ang patunay. Bulong niya, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luha hindi ng kalungkutan, kundi ng vindication. Basahin mo ang liham, Hiraya, sabi ni Raja. Ang kanyang boses ay nagpipigil ng emosyon. Kinuha ni Hiraya ang selyadong sobre. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob ay ilang pahina ng papel, puno ng pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Mahal kong Hiraya, aking nag-iisang yaman. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako, anak, kung sa maraming taon ay kailangan kong maglihim sa iyo. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka, kahit na ang kapalit nito ay ang tingnan mo ako bilang isang mahinang tao. Ang Maharlika ay hindi lang isang kumpanya. Ito ay isang pangarap na binuo namin ng iyong ninong Raja. Ngunit ang kasakiman ng aming kasosyo ay isang lason na sumira sa lahat. Nilinlang niya kami, Hiraya. Inagaw niya ang dapat ay para sa atin. Sinubukan kong lumaban, ngunit tinakot niya ako. Gagamitin daw niya ang kanyang pera at impluwensya para gawan ka ng masama. At sa puntong yon sumuko ako. Ang kaligtasan mo
ang mas mahalaga kaysa sa anumang yaman sa mundo. Itinago ko ang mga dokumentong ito, kasama ang liham na ito, sa pag-asang balang araw, kapag malaki ka na at sapat na ang iyong lakas, ay maibabalik mo ang kung ano ang para sa atin. Huwag kang magtiwala sa mga Salcedo. Sila ay mga ahas na handang manuklaw kapag ikaw ay nakatalikod at tungkol sa aking pagkamatay. Dito, nanginginig ang sulat kamay ng kanyang ama. Alam kong may plano sila laban sa akin. Nararamdaman ko. Kamakailan lang, napansin kong laging may sumusunod sa aking sasakyan. Ipinasuri ko ang preno ng aking kotse at kinumpirma ng isang pinagkakatiwalaan kong mekaniko na may sinadyang pumutol dito. Kung may mangyaring masama sa akin, huwag kang maniwala na ito ay isang aksidente. Naka-attach sa liham na ito ang sinumpaang salaysay ng mekaniko. Gamitin mo ito, anak. Nahulog ang liham mula sa kamay ni Hiraya. Nakakabit nga sa likod nito ang isang notarized affidavit. Kumpleto sa pangalan ng mekaniko at mga detalye ng pagsabotahe. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay. Ang lahat ng natitirang pagdududa sa kanyang puso ay naglaho, napalitan ng isang nag-aapoy na galit at isang malinaw na layunin. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa posisyon. Ito ay para sa hustisya. Para sa pangalan ng kanyang ama. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng kawalan ng pag-asa, ngayon ay matigas na parang bato. Ang kanyang mga mata ay may apoy na kayang tumunaw ng bakal. Tumingin siya kay Raja, ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang ninong. "Salamat po," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Puno ng kapangyarihan na ngayon niya lang natuklasan sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono. "Magpatawag ka ng emergency board meeting," sabi niya sa kanyang sekretarya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Oras na para tapusin ito. Ang silid pulungan ay parang isang arena ng mga Romano at lahat ng mata ay nakatuon sa dalawang gladyador sa magkabilang dulo ng mesa. Si Hiraya Alcantara at si Malaki Salcedo. Ang hangin ay mabigat sa tensyon, mas matindi pa kaysa sa mga nakaraang pagpupulong. Ang mga miyembro ng board na pabalik-balik ang tingin sa kanilang dalawa ay parang mga manunood na naghihintay kung kaninong dugo ang unang dadanak. Si Malaki ang unang tumayo, puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng solemnidad. "Mga kasama," panimula niya, "tayo ay nagtipon-tipon ngayon para sa isang malungkot ngunit kinakailangang gawain. Matapos ang mga nakakagulat na revelasyon tungkol sa ama ni Binibining Alcantara, malinaw na hindi na natin maipagkakatiwala sa kanya ang pamumuno ng Maharlika. Ang kanyang pananatili ay isang malaking mantsa sa ating pangalan." Naglabas siya ng isang dokumento. "Hawak ko ngayon ang isang mosyon para formal na patalsikin si Binibining Alcantara bilang chairperson ng Board of Directors. Epektibo kaagad. Hinihiling ko ang inyong boto." Isa-isang nagtaas ng kamay ang kanyang mga kapanalig. Sumunod ang iba, na halatang nadala sa mga pekeng ebidensya at sa takot sa kapangyarihan ni Malaki. Ang bilang ay tumataas. Halos lahat ay bumoto na laban kay Hiraya. Tumingin si Malaki kay Hiraya, isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting sumisibol sa kanyang mga labi. "Mukhang tapos na ang botohan. Mayroon ka bang huling nais sabihin, Binibini?" Tumayo si Hiraya, ngunit hindi ito ang pagtayo ng isang taong talunan. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang presensya ay biglang bumigat, napuno ng isang awtoridad na ngayon lang nila nakita. "O, Ginoong Salcedo," sabi niya,
Ang kanyang boses ay kalmado ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi pa ako tapos. Naglakad siya papunta sa harap, sa tabi ng malaking screen. Ikinonekta niya ang isang USB sa sistema. Nagsalita kayo tungkol sa katotohanan, tungkol sa ebidensya. Kung gayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang tunay na katotohanan. Ang unang lumitaw sa screen ay isang malinaw na kopya ng orihinal na Articles of Partnership ng Maharlika. Ang mga pangalan ng kanyang ama at ni Ricardo Salcedo na may 50-50 na pagmamay-ari ay pinalaki para makita ng lahat. Isang bulungan ang nagsimula sa silid. Ang aking ama, si Apolinario Alcantara, ay hindi isang hamak na empleyado, deklara ni Hiraya. Siya ay isang co-founder at bilang kanyang nag-iisang tagapagmana, ako at hindi ang pamilya Salcedo ang may hawak ng pinakamalaking porsyento ng kumpanyang ito. Namutla si Malakay. Peke yan, madaling gumawa ng ganyang dokumento. Hindi siya pinansin ni Hiraya. Ang sumunod na lumitaw sa screen ay mga pahina mula sa journal ng kanyang ama. Ang mga entry tungkol sa mga ghost projects at sa lupain sa Palawan. At tungkol sa pandaraya, patuloy ni Hiraya. Narito ang salaysay mismo ng aking ama. Isinulat sa panahon kung kailan unti-unti siyang tinatanggalan ng kapangyarihan ng inyong lolo, Ginoong Salcedo. Ang bulungan ay lalong lumakas. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magtinginan ng may pagdududa. Mga kasinungalingan, sigaw ni Malakay. Tumatayo na. Mga salita ng isang desperadong tao. Kung gayon, sabi ni Hiraya, at ang kanyang boses ay biglang naging malamig na parang yelo. Basahin natin ang huling liham ng isang desperadong tao. Ang liham ng kanyang ama ay lumitaw sa screen, salita por salita. Ang kwento ng pananakot, ang pag-aalala para sa kanyang anak, at ang pinakanakakagulat sa lahat, ang tungkol sa sinadyang pagputol sa preno ng kanyang sasakyan. Hindi ito aksidente, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ito ay murder. At para sa huling pasabog, ipinakita niya ang sinumpaang salaysay ng mekaniko, kumpleto sa pirma at selyo ng notaryo. Sa puntong yun, ang silid ay tuluyan ng natahimik. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang pader na bumagsak sa kanilang lahat. Ang perpektong mundo na ipininta ni Malaki ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ay paninirang puri. Desperadong sigaw ni Malakay, ngunit ang kanyang boses ay wala ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at takot. Tumingin siya sa mga miyembro ng board para humingi ng suporta. Ngunit ang nakita niya ay mga mukhang puno ng pagkamuhi at pagkadiri. Sa hudyat ni Raja, na tahimik na nakatayo sa may pinto sa buong panahon, bumukas ang pinto ng silid pulungan. Pumasok ang dalawang unipormadong security guard, kasama si Attorney Deogracias na may hawak ng mga legal na dokumento. Binaliwala ni Hiraya ang kaguluhan. Tumingin siya sa mga miyembro ng board, ang kanyang mga mata ay nagniningas. Ang mosyon para patalsikin ako ay walang bisa, dahil ang botohan ay base sa mga kasinungalingan, deklara niya. Ngayon, ako naman ang maglalatag ng isang mosyon. Huminga siya ng malalim. Bilang may-ari ng 50% ng kumpanyang ito, I move for the immediate termination of Malakay Salcedo as CEO and his removal from the board, effective immediately, pending a full criminal investigation into his family's fraudulent activities and tamang dekanyo in the death of my father. Ang kanyang mga salita ay parang isang martilyo ng hukom na humampas sa mesa. All those in favor? Tanong niya. Dahan-dahan, isa-isa, lahat ng kamay sa silid, maliban sa kamay ni Malakay, ay itinaas. Nilapitan ng mga security guards si Malakay. Sir, kailangan niyo na pong sumama sa amin. Huwag niyo akong hahawakan, sigaw ni Malakay
Sinusubukang panatilihin ang natitira niyang dignidad. Hindi pa tayo tapos, Hiraya. Hindi pa tapos. Habang inilalabas si Malakay sa silid, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Malakay, nakita ni Hiraya ang galit, ang pagkasuklam, at ang malamig na katotohanan ng kanyang pagkatalo. Sa mga mata naman ni Hiraya, ang nakita ni Malakay ay hindi tagumpay, hindi paghihiganti, kundi isang bagay na mas nakakatakot pa, hustisya. Ang paghuhukom ay tapos na. Ang mga araw kasunod ng pagpapatalsik kay Malakay Salcedo ay tila isang ipo-ipo. Ang balita tungkol sa pandaraya at sa pagkamatay ni Apolinario Alcantara ay sumabog sa mundo ng negosyo. Ang pangalan ng Maharlika ay nabahira ng eskandalo at ang mga empleyado ay nabalot ng takot at kawalan ng katiyakan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagong pinuno ang lumitaw. Hindi isang mapaghiganti, kundi isang tagapagpagaling. Ang unang ginawa ni Hiraya bilang hindi mapag-aalinlangan ng pinuno ng Maharlika ay magpatawag ng isang pangkalahatang pagpupulong para sa lahat ng empleyado, mula sa mga janitor hanggang sa mga top executive. Sa entablado ng malaking auditorium ng Torre ng Ginto, tumayo siya, hindi bilang isang bilyonaryang tagapagmana, kundi bilang anak ng isang taong minsan ding nangarap kasama nila. Alam ko marami sa inyo ang natatakot. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at tapat. Natatakot sa pagbabago, sa kung ano ang mangyayari sa kumpanyang ito, sa inyong mga trabaho. Hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw. Ang Maharlika ay hindi guguho. Ito ay magsisimula pa lamang. Ikinuwento niya ang pangarap ng kanyang ama at ni Raja, hindi lang para kumita, kundi para magtayo ng mga komunidad. Ang pundasyon ng kumpanyang ito ay hindi semento at bakal. Sabi niya, ito ay dignidad at talino. Dignidad sa trabaho at talino sa paglilingkod. Iyan ang ibabalik natin. Wala siyang sinabing masama tungkol sa mga Salcedo. Hindi niya kailangan. Sa halip naglatag siya ng isang bagong bisyon, isang Maharlika na transparent, ethical, at may puso para sa mga tao. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, ang dating takot na bumabalot sa auditorium ay napalitan ng isang bagay na matagal nang nawala, pag-asa. Ang mga empleyado ay nagbigay ng isang matunog at kusang loob na palakpakan. Isang hapon, habang abala si Hiraya sa pag-aaral ng sandamakmak na papeles sa kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Malakay na ipinaayos niya para maging mas simple at maliwanag, biglang sinabi ng kanyang sekretarya na mayroon siyang hindi inaasahang bisita. Pagbukas ng pinto, natigilan siya. Nakatayo roon si Silvan Ramos, ang kanyang dating asawa. Mukha itong naiiba. Ang dati mayabang na tindig ay napalitan ng isang pilit na ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Hiraya dati. Isang halo ng pagsisisi at kasakiman. Sabi niya, ginagamit ang palayaw na matagal na niyang hindi naririnig. Congratulations. Nabasa ko sa balita. I'm so proud of you. Hindi sumagot si Hiraya. Hinintay lang niya ang kasunod. Alam mo, pagpapatuloy ni Silvan, dahan-dahang lumalapit. Lagi kong alam na may espesyal sa'yo. Siguro nagkamali ako. Masyado akong naging padalos-dalos. Baka pwede pa nating ayusin ang lahat. Tinitigan siya ni Hiraya. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking umiyak siya ng maraming gabi. At sa kanyang pagkagulat, wala siyang naramdamang galit. Wala ring kirot. Ang tanging naramdaman niya ay awa. Ngumiti siya, isang maliit at mapayapang ngiti. Tapos na tayo, Silvan, at salamat doon. Pero Hiraya, salamat. Pag-uulit niya, mas matatag ngayon. Salamat. Dahil kung hindi mo ako pinalaya,
Baka hindi ko natagpuan ang tunay kong sarili. Baka hanggang ngayon, nasa anino mo pa rin ako. Kaya salamat at paalam. Tinawag niya ang security. Walang nagawang sigaw o gulo si Sylvan. Tahimik lang siyang nagpatalo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo na mas malala pa sa nawalang pera. Ito ang pagkatalo ng isang taong napagtantong. Ang brilyanteng itinapon niya ay isa palang bundok ng ginto. Ilang linggo ang lumipas. Ang unang malaking proyekto ni Hiraya ay hindi isang bagong condominium o isang malaking mall. Nagpatawag siya ng isang press conference sa harap ng maraming kamera at reporter. Inihayag niya ang pagtatatag ng isang bagong pundasyon. Bilang pagbibigay pugay sa pangarap ng aking ama na si Apolinario Alcantara, anunsyo niya, ipinagmamalaki kong ipakilala ang Kanlungan Foundation. 1% ng taunang kita ng Maharlika Prime ay ilalaan sa pundasyong ito para magbigay ng dekalidad na pabahay, edukasyon at tulong pangkabuhayan sa mga nangangailangang komunidad sa buong bansa. Ang balita ay mabilis na kumalat, hindi lang sa business pages, kundi maging sa national news. Ang imahe ng Maharlika ay unti-unting nalilinis, hindi sa pamamagitan ng pagtatakip, kundi sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Nang gabing iyon, sa opisina ng kanyang ama sa East Wing, na ipinaayos na rin niya, magkasama sila ni Raja. Sa ibabaw ng mesa, nakalagay ang punit na litrato ng dalawang magkaibigan na ngayon ay maingat ng pinagdikit at inilagay sa isang magandang frame. Proud na proud sa iyo ang itay mo, Hiraya, sabi ni Raja. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Hiraya, isang tunay na ngiti na nagmumula sa puso. Alam ko po, Ninong, at alam kong proud din siya sa iyo. Tumingin siya sa bintana, sa syudad na kumikinang sa ibaba. Ang paglilinis ay hindi pa tapos. Marami pang kailangang ayusin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niyang buo siya. Ang tahanan ay hindi lang isang gusali. Ito ay isang legasya. At ang legasya ng kanyang ama ay nasa mabuting mga kamay na. Isang reporter ang nagtanong sa kanya kanina sa press con. Ano ang masasabi ninyo sa mga nagsasabing hindi ninyo ito kakayanin? Hindi niya ito sinagot dahil alam niyang ang pinakamagandang sagot ay hindi salita, kundi gawa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Maharlika Prime Holdings, sa ilalim ng pamumuno ni Hiraya Alcantara, ay hindi lang nakabangon. Ito ay lumago sa paraang hindi kailanman inasahan ng mundo ng negosyo. Ang mga stock nito ay tumaas, hindi dahil sa mga agresibong pagsasanib, kundi dahil sa isang bagong salita na idinikit sa pangalan ng kumpanya, tiwala. Ngayong gabi, ang lahat ng liwanag ay nakatutok sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel. Ito ang opisyal na paglulunsad ng Kanlungan Foundation. Ang lugar ay puno ng mga maimpluwensyang tao, mga negosyante, mga politiko, mga artista. Ngunit ang pinakamahalagang bisita para kay Hiraya ay ang mga pamilyang unang matutulungan ng pundasyon na nakaupo sa mga espesyal na namesa sa harap. Nakatayo si Hiraya sa gilid ng entablado. Suot ang isang simple ngunit eleganteng Filipiniana gown. Tahimik niyang pinapanood ang mga panauhin. Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang naroon ay isang malalim na kapayapaan. Handa ka na ba? Tanong ni Raja na lumapit sa kanyang tabi. Ang kanyang ninong, ang kanyang tagapagtanggol, na ngayon ay nagsisilbing kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo. Ngumiti si Hiraya at tumango. Handa na po. Tinawag ang kanyang pangalan. Naglakad siya papunta sa gitna ng entablado at isang mainit na palakpakan ang sumalubong sa kanya. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan. Nakita niya ang paghanga, ang respeto. Hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kung sino siya. Huminga siya ng malalim at nagsimula.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Maraming salamat po sa pagdalo sa gabing ito. Ngayong gabi, hindi po tayo nagtitipon para magdiwang ng isang kumpanya o ng isang tao. Nagtitipon po tayo para magdiwang ng isang ideya. Ang ideya ng isang kanlungan. Ano po ba ang isang kanlungan? Pagpapatuloy niya. Ito po ay higit pa sa isang bubong sa ibabaw ng ating mga ulo. Ang tunay na kanlungan ay isang lugar kung saan tayo ay ligtas, kung saan ang ating dignidad ay buo, at kung saan ang ating mga pangarap ay may pagkakataong mamukadkad. Naglakad siya ng kaunti sa entablado, ang kanyang mga mata ay naglilibot sa buong silid. Marami po ang nagtatanong kung bakit ito ang naging prioridad ng Maharlika. Simple lang po ang sagot, dahil bago pa man tayo maging mga CEO, mga manager, o mga empleyado, tayo po ay mga tao. At lahat tayo ay naghahangad ng iisang bagay, ang magkaroon ng halaga. Ang kwento ko po ay hindi nalihim sa marami. Nagsimula po ako sa pagiging isang archivist, isang tagapangalaga ng mga lumang kwento. At sa aking paglalakbay, natutunan ko na ang pinakamahalagang kwento na dapat nating alagaan ay ang sarili nating kwento. Ang kwento ng ating pagbangon, ang kwento ng hindi pagsuko. Tumingin siya sa direksyon ng mga pamilyang benepisyaryo. Ang Kanlungan Foundation po ay hindi isang kawanggawa. Ito po ay isang pamumuhunan. Isang pamumuhunan sa kwento ng bawat Pilipino. Ang bawat bahay na itatayo, ang bawat batang pag-aaralin, ang bawat pamilyang tutulungan, ay isang bagong kabanata ng pag-asa na ating isusulat ng sama-sama. Ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa pera o sa laki ng mga gusali. Ito ay nasusukat sa dami ng buhay na ating nabago para sa mas mabuti. Maraming salamat po. Tumayo ang lahat at binigyan siya ng isang masigabong palakpakan. Habang bumababa siya ng entablado, sinalubong siya hindi ng mga negosyante, kundi ng isang matandang babae, isa sa mga lola mula sa komunidad na kanilang tutulungan. Maraming salamat, Hija, sabi ng matanda. Hinawakan ng kanyang kamay. Ang mga mata nito ay nangingilid sa luha. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pag-asa. Iyon ang pinakamahalagang papuri na natanggap ni Hiraya. Maya-maya, lumabas siya sa isang balkonahe para sa sariwang hangin. Mula roon, tanaw niya ang kalangitan na puno ng mga bituin. Ang ingay ng pagdiriwang ay nasa kanyang likuran. Sa katahimikan, naalala niya ang tanong ng reporter 6 na buwan na ang nakalipas. Ano ang masasabi ninyo sa mga nagsasabing hindi ninyo ito kakayanin? Hindi niya kailangang sumagot. Ang sagot ay ang tunog ng palakpakan kanina. Ang sagot ay ang pag-asa sa mga mata ng matandang babae. Ang sagot ay ang kapayapaang nararamdaman niya sa kanyang puso ngayon. Tumingala siya sa pinakamaliwanag na bituin sa langit. Ngumiti siya, isang masangiti na dalisay, payapa at malaya. Para sa iyo ito, Itay, bulong niya sa hangin. Natupad na ang Hiraya. At dito po nagtatapos ang makulay at kapanapanabik na kwento ni Hiraya Alcantara. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa dignidad na ating pinanghahawakan at sa talinong ating ginagamit para bumangon mula sa anumang pagsubok. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay simple ngunit makapangyarihan. Ang ating halaga ay hindi idinidikta ng ibang tao o ng mga material na bagay. Ito ay nagmumula sa loob, sa ating kakayahang magpatawad, sa ating tapang na harapin ang katotohanan at sa ating pusong handang tumulong sa kapwa. Ang bawat pagtatapos ay isang pagkakataon para sa isang mas magandang simula. Maraming salamat po
sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Lubos po naming ikinatutuwa ang inyong pagtangkilik. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento ni Hiraya? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, hindi binasa ang sulat ko.